Good day everyone. Ito yung aking bagong recipe sa chicken. Bale, ito yung aking turmeric chicken with mixed vegetables. Yan. Simpleng lutuin lang yan at madali lang gawin. Ang pinaka-basic na pampalasa natin dyan ay salt and pepper. Tapos may turmeric powder para sa kulay. Yan. Bali, para sa ating ingredients, meron tayong chicken, tapos ginger, garlic, onions, green part ng leeks, carrots, cabbage, bok choy, salt, pepper, turmeric powder, water, kailangan din natin. Tapos may secret ingredients tayo na ginamit, yung maple syrup, saka yung butter. Tira yan dun sa ating sa pancake na binili namin sa Jollibee. Bali, ayan, yung ginisa ko muna yung manok, hinayaan ko lumabas yung water ng manok. Saka ako naglagay ng maple syrup at saka yung butter, yung nasa maliit na lalagyan lang. Tapos nung medyo kumonti na lang yung water, saka ko nilagay yung mga panggisa natin. Yung ginger, garlic, onions, white onions ginamit ko, tapos yung green part ng leeks, sabay-sabay ko na nilagay. Tapos, ayan, tinaktakan ko ng turmeric powder para sa kulay at saka yung bango din. Bali kumapit din diyan. Nakakadagdag din kasi ng lasa yung ating turmeric powder sa kulay. Ayan. Gigisayin natin ng maayos na yan. Malambot na actually yung chicken dyan kasi halos maubos na yung sabaw. Yung iba kasing chicken, pag ginigisa mo, mas marami yung tubig. So, ito naman, hindi masyadong matubig, sakto lang halos. Yun. Kaya yung, bali yung amoy ng maple syrup at saka yung butter, nakakapit na dyan. Kaya salt na lang ang hinalo ko. Tapos ayan, meron din tayong carrots para pandagdag ng kulay. Ayan. Carrots muna yung nilagay natin dyan. Tapos ayan, halo-haluin lang natin. Tapos ayan yung itsura ng ating ang ganda, 'di ba? Makulay. At saka, yan, gisadong-gisado na yan. Makikita nyo naman dyan. Ayan o, umuusok. Pinapalambot pa natin dyan yung carrots. Yan. Isang carrots lang na small size ang nilagay ko dyan. Kasi maglalagay pa ako ng iba pang gulay. Pinaprepare ko na dyan yung cabbage at saka yung bok choy. Ng time na yan. Ayan. Tapos ayan nga. Okay na yan. So, next na ginawa ko is naglagay ng hot water para may sabaw siya. Nakakatulong din yan para ma-absorb magkaroon ng sauce pala. Tapos ma-absorb din ng mga chicken and then gulay yung ating pinakatimpla. Kasi maglalagay na ako dyan ng cabbage at bok choy eh. Yun ang next ko na gagawin dyan. So, ipapasimmer lang natin yan. Tapos yung hulog na natin dyan yung natitira pang mga gulay. Yan. Ang ganda ng kulay. Yung lasa niyan tama lang eh. Parang tamis. Ay wala siya masyadong tamis. Bango. Bango ng maple syrup. Ang ano dyan. Salt and pepper lang naman kasi yung pampalasa at saka turmeric. Ayun yung cabbage and then yung bok choy. Hinati ko lang into two. Sinama ko na rin yung pinakaano. Hindi naman masyadong matigas kasi yan. Oh, yan o. Diba? Hinugasan ko maigi yan. So, para maraming gulay. Yan. Saka yung cabbage naman, kalahati lang yan ng maliit na size na repolyo. Yan. Tapos uhulog na rin natin at the same time dyan yung bok choy para masipsip pa niya yung pinakalasa ng ating recipe. Yan. Makulay at saka makulay. Tapos magulay yung aking chicken recipe na yan. Ayan, tinakpan ko muna para maluto yung ating mga gulay. Yan. Di ba, ang ganda ng kulay ng ating bok choy at saka repolyo. Yan, i-mix natin para mahalo naman at maluto pa yung ating mga gulay. At hindi tayo mahirapan kumain yan.
yung sa ating senior, si mother ang kakain yan eh. Nagustuhan to ni mother actually. Kasi simple lang yung lasa niyan. Hindi ka kumbaga hindi ka mauumay. Dahil akala mo matamis, may maple syrup. No, pampabango ko lang yung maple syrup dyan. Nakatulong ha. Tsaka yung butter parang malinamnam ang naging lasa niyan. Kaya natuwa ako dito sa in-experiment ko na naman kasi may nakita akong natirang maple syrup at saka butter sa rep. Eh, sabi ko, sayang naman, gamitin na lang natin. So, ayan, simmering na yan. Pakuluan pa natin. Ayan, nilubog ko na yung mga gulay. O, malapit na yan. Tapos nung tinikman ko, medyo kulang pa siya sa asin. Dagdag lang ng konti para may lasa naman. O, yan. Yan lang. Tapos, hayaan natin magkumulo pa ng saglit. Konti lang yung sabaw niyan. Halos, ano lang din. Para lang maluto yung mga gulay. Yan. Tapos yung green part ng leeks, nakakatulong din sa dagdag bango. So mabango, makulay, at magulay yung ating chicken recipe na yan. Yan. Nakakatulong din kasi medyo ilang araw na rin kasi masama yung pakiramdam ko dahil sa sipon at medyo parang may konting ubo, ganyan. Pero tuloy pa rin sa pagluluto, hindi naman ako nawalan ng panlasa. Saka yung pang-amoy. Uso talaga kasi yung ubot sipon. Pero yan, nag-enjoy ako sa pagluluto niyan. Kasi sabi ko nga, bago na namang recipe, bagong tingnan, bago sa paningin natin, pero masarap. At saka yung kakaiba, yung na-enjoy naman ni mama. Kailangan kasi may fiber din tayo. Fiber rich na recipe yan kasi maraming gulay. Diba? May bok choy, may cabbage, then carrots. Yan o. Tingnan nyo yung sauce niyan. Yung kulay niya parang nalagyan ng wala akong chicken cubes na nilagay dyan. Pwede naman maglagay kung sa iba gusto ng super malasa. Pero sa akin, sakto na yan eh. Salt and pepper lang talaga. Wala na akong ibang nilagay pa. Kasi ganun lang naman talaga yung pwedeng panlasa sa amin, sa kay mother. Hindi na pwede yung sobrang malasang malasa yung marami tayong ginagamit na seasoning. Bibihira ako maggamit ng seasoning kasi nga marami na kasi kaming sakit. Saka yung mga maintenance medicine namin kontra doon sa mga pampasarap, pampagana kumain. Sakto lang yun, tama lang yung kakainin namin. Yan, ganda ng effect na. Yan, ganyan lang kakonti yung sabaw. Yan, luto na yan eh, isa-serve ko na yan. Ayun lang. Hope you enjoy this video and then makaluto din kayo nito sana, 'di ba?